Hi, hello, sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po mula itutunghayin ng ating pong pagbasa para naman sa araw ng Martes, September 17, 2024. Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanatang 7, mga talatang 11 hanggang 17. Noong panahong iyon, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasalubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, "Binata, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidla ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, "Dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan." At kumalat sa buong Judea at sa palibot ng lupain ang balitang ito tungkol sa kanya. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang refleksyon o pagsasadiwa ay hahungin natin sa aklat ng simbahay taong 2024. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay. Ito po isang senaryo nang makita ni Jesus ang mga tao na merong daladalang isang ililibing. At maaaring nakita din ni Jesus ang isang ina na namamanglaw, namimighati, maaaring tumatangis. Ang dumating kay Jesus ay habag. At sa kanyang pagkahabag, alam naman natin na minsan ang may tutulong lang ng tao ay sumampatya. Pero si Jesus, hindi lang simpatya ang kanyang ginawa, binuhay ang anak ng babaeng balo. Ipinakita sa atin ang malasakit at kapangyarihan ni Jesus na magpagaling at magpabalik buhay. Si Jesus ay hindi lang nagpapagaling sa mga taong may sakit at karamdaman. Siya din ay nagbabalik ng buhay ng isang tao na kahit namatay, ay meron siyang kapangyarihang ito ay buhayin para bigyan ng kaginhawahan, malaking kagalakan ang babaeng balo sa atin pong pagbasa. Sa bayan ng Nain, isang byuda ang nagdadalamhati dahil sa kamatayan ng kanyang bugtong na anak na lalaki. Ngunit sa awa ng Panginoon, binuhay niya ang patay at ibinigay ito sa kanyang ina. Napakahalaga ng ating pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. Kahit sa mga pagkakataong tila wala ng pag-asa, hindi tayo dapat mawalan ng paniniwala at pag-asa sa Panginoon. At kapag nahabag si Jesus sa atin, dahil tayo patuloy nagtitiwala at umaasa sa Kanya, magugulat na lamang tayo, nandyan na yung kasagutan, yung tulong, yung ayuda ng ating Panginoon. Kahit sa mga pagkakataong tila wala ng pag-asa, hindi tayo dapat mawalan ng paniniwala. Ang Diyos ay may kapangyarihang magbigay ng buhay sa mga patay at pag-asa sa mga nawawala o nawawalan ng pag-asa. Kahanga-hanga ang reaksyon ng mga tao sa pangyayaring ito. Kanilang ipinagbunyi ang Diyos at sinabing dinalaw niya ang kanyang bayan sa pamamagitan ni Jesus. Totoo naman yun . Kapag si Jesus ay gumawa ng himala sa ating buhay, palatandaan ng pagdalaw at paglingap ng Diyos sa atin. Ang mga ulat ng mga himala at pagpapagaling ni Jesus ay kumalat sa buong lupain, nagpapakita ng kanyang dakilang kapangyarihan. Tulad ng mga taong iyon, tayo rin ay inaanyayahan na magtiwala, magpatuloy sa pananampalataya, at ipahayag ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Dapat tayo din ay magpatotoo. Magpasalamat tayo palagi sa Panginoon sa mga hiwaga at biyaya ng buhay. Ipagbunyi ang kabutihan ng Diyos sa kabila ng mga hindi magagandang nararanasan natin dahil ang ating tanging kaagapay ay walang iba kundi ang ating Panginoon.
Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon, ang aking lamang palaging sambit. I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.